Kaya mo bang bumangon sa pagkakadapa at pagkabigo sa buhay at patawarin ang mga taong nanakit sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig ninyo sa inyong programa. Nagsimula ito sa isang storya na yung binasa at mula noon ay parati na akong nakikinig sa radyo at sa YouTube. Dito ko din po ang kumanta ng sikat na kantang Provincial Jail dito sa Iloilo, kung saan ito ang naging daan upang siya ay magtagumpay bilang broadcaster hanggang sa ngayon. Tawagin niyo po ako sa pangalang John Ang. Pinagsama ko po ang first at middle name ko. May lahi po kaming Chinese. Ang aking lolo na ama ni mama ay isang pure na Chinese. Ako po ay tubong Iloilo City at merong kakambal. Uumpisahan ko po ang aking storya ng buhay. Nung ako po at ang aking kambal ay pinanganak dito sa siyudad ng Iloilo. Ako po ang pangalawang lumabas, Papa Dudut. 2 kilo lang ang aking bigat. Sobrang liit at ang sabi ng mga magulang ko, tulad daw ng bote ng sakto. Ganyan ako kaliit. Para daw mababali ang aking leeg at maliit ang mga kamay at paa. Pero matyaga sina mama at papa sa pag-aalaga sa akin. May mga araw din na dinadala ako noon sa ospital dahil dadagdagan daw ng dugo ang aking katawan. Dahil sa sobrang liit ay walang makitang ugat sa aking braso. Ang sabi ng doktor ay sa ulo ako lalagyan ng dextrose, na agad namang kinagalit ni Papa. Ayaw yon ng aking ama. Papa Dudut, saludo ako sa katatagan at katapangan ng aking mga magulang. Napalaki nila ako kahit ganon ang kalagayan ko. 4 po kaming magkakapatid. 3 ang lalaki at panganay ay babae. Nawalay sa amin ang aming kakambal dahil sa hiling ng kapatid ni mama. Naipampun nito dahil walang anak na lalaki. Mula noon, Papa Dudut, ay magkasama kaming naglalaro ng aking kakambal at lagi niyang isineshare ang mga laruan na meron siya. Tulad ng mini Pajero na sasakyan, at minsan nga kapag pinapainom siya ng tita ng gatas ay tatakbo ito sa bahay at ibibigay pa sa akin. Hindi kami masyadong magkasundo ng ate ko noong maliit pa lamang kami dahil isip bata pa siya. Natural lang naman yon sa magkakapatid ang nag-aaway. Pero kahit na ganoon ay mahal na mahal ko si ate. Year 2001, 6 na taong gulang ako noong nag-decide sina mama at papa na makipagsapalaran sa Maynila. Masakit dahil magkakahiwalay kami ng aking kakambal. Tumira kami sa syudad ng Malabon. Squatter area at maraming tao at iba't ibang mga ugali. Papa Dudut, hindi na ako nakapag-aral ng kinder at diretso akong pina-enroll ni mama sa grade 1. Ang aking ina ang nagturo sa akin kung paano magsulat at magbasa. Isang likas na makulit ako sa loob ng klase at napapagalitan pa nga ako ng aking guro. Dahil hindi ako nag-i-stay sa iisang upuan. Uso pa nung elementary ako yon, yung champurado ang sineserve ng mga guro sa mga estudyante bago ang klase upang magkalaman ang mga tiyan ng mga bata. Meron pa nga minsan na hindi ako pinalabas ng aking teacher sa grade 2 dahil sa hindi ko pagtapos ng aking pagsusulat. Nanginginig na ako noon sa takot dahil sa pangamba na hindi ako makauwi. Ganun pala ang pakiramdam kapag napipressure ka. Kapag wala naman akong pasok ay nakikipaglaro ako tulad ng luksong baka, tumbang preso at kung ano-ano pa. Hindi pa kasi uso ang gadgets noon, Papa Dudut. Masarap ngang balikan ang batang 90s. Lalo na expose sa labas at umaga hapon ang laro. Kapag walang pasok at bakasyon ay 2 kami ni ate na sinasama ni Papa sa Laguna upang magbakasyon sa kanyang kapatid na babae at makalaro ang aking mga pinsan. 2002 nang pinanganak ni Mama ang aming bunsong kapatid na lalaki at 7 taon ang agwat ng aming edad. Noong panahon na yon, Papa Dudut, ay pinauwi kami ni Tito
kapatid at kuya ni Mama sa Iloilo upang magbakasyon ng 2 hanggang 3 buwan. Kapag summer na at doon ko nakakasamang muli ang aking kakambal. Laking gulat ko dahil sa pareho kami ng mukha. Bata pa kami noong nagkahiwalay. Year 2006, magko-closing na at mag-grade 5 na ako sa pasukan. Noong tumawag ang kapatid ni Mama na uuwi daw kami ng Iloilo dahil walang tao ang bahay na pinapagawa niya. May 3 palapag yon at dahilan kaya kami bumalik ng probinsya. Kahit masakit papadudot ay nag-resign si Papa sa kanyang trabaho sa isang telecom company. Si Papa ay magaling na elektrisyan, karpentero at kahit na anong trabaho ay kaya niya. Tulad sila ni Mama. Dito na kami sa Iloilo nagumpisa papadudot. Nag-enroll kami ni ate sa isang public school na walking distance lamang ito. Si ate noon ay nasa grade 6 at ako naman ay grade 5 na. Nung una ay mahirap mag-adjust dahil pag-aaralan ng salitang haligay noon na dialect sa aming probinsya. Papadudot, mahirap lang ang buhay namin ngunit kahit magkaganon ay busog naman kami sa pagmamahal nila Mama at Papa. Minsan napapagalitan kami dahil sa katigasan ng ulo. Naalala ko pa, ang sabi nila dati na mag-aral kayo ng mabuti para hindi ninyo maranasan ang buhay na ganito. Papadudot, nagtiis kami ng 4 na taon sa poder ng bahay ng kapatid ni Mama. Umuwi na ito galing Taiwan dahil sa isa itong OFW doon. Nakita na ang tunay na ugali niya. Oo, tumutulong siya ngunit eto ay isinusumbat niya. Sa panahong ding yon, Papadudot, ay nagpunta si Papa sa Singapore. Nirequest kasi si Papa ng kanyang kapatid na pumunta ng Singapore. May time pa nga na nagpadala si Papa ng pera. At dahil humingi ng tulong ang kapatid ni Mama, ang may-ari ng bahay na aming tinitirhan noon, ay sa kanya na lamang ibinigay. Hanggang sa dumating sa point na siningil na siya ni Mama, pero imbes na magbayad ay siya pa ay nagalit kay Mama. Hindi naman nagtagal si Papa sa Singapore dahil tourist lamang siya at ayaw niyang malayo sa amin. Kami ay no permanent address, Papadudot, at ang aming pangarap noon na magkaroon ng sariling bahay. 2010, Papadudot, nang kami ay tumira sa gilid ng daanan. At kubo ito. Walang kuryente, kahit ilegal ay nag-jumper kami sa poste ng kuryente upang magkailaw ang kubo naming bahay. Pasalamat din kami dahil binigyan kami ng tito ng kapatid ni Mama ng poso para ito ay mapagkukunan ng tubig, ngunit bago ito dumating ay nag-iigib kami sa isang bahay sa gilid ng simbahan na may poso. Araw-araw yon, Papadudot, kasama ang aking mga kapatid. Madalas kumakain kami ng walang ulam. Si Papa noon ay nasa construction. Si Mama naman ay vendor. Nakatira sa amin ang lola ko. At dahil nga sa hirap ng buhay, Papadudot, may mga pagkakataon na nanghuhuli kami ng isda. Saka ito niluluto at minsan ay minimix namin ang mantika at toyo upang sumarap ang ulam. Madalas lugaw lamang na may asin ang kinakain namin. Si Mama at Papa ay maagang gumigising para magluto ng mga kakanin at ilako tuwing hapon. Mahirap palang maging mahirap. Noong mag-high school ako ay nagbulakbul ako. Nagloko sa pag-aaral at inabuso ang tiwala ni Mama at ni Papa. May mga pagkakataon na hindi na ako pumapasok sa aking subjects para lamang mag-computer, maglaro ng basketball, chess game at tumambay sa bahay ng aking mga barkada. Natuto akong uminom at sigarilyo. Lahat ng ito ay inilihim ko sa aking mga magulang. 2 taon ako nagloko, Papadudot. Isang beses ay bumalik ng first year high school at isang beses sa second year high school. Minsan nga ay habang naninigarilyo ay nahuli ako ng kaibigan ni Mama. Gulat na gulat ako dahil kitang-kita niya kung paano ko hinawakan ng sigarilyo. Pag-uwi ko ng bahay ay sermon at palo ang inabot ko kina Mama at kay Papa. 2011 ay nagtapos ng high school si ate. Masaya ang aming pamilya.
Inalala namin nila mama at papa ang gastusin sa kolehiyo. Pero madiskarte si ate. Naging working student siya at nag-enroll sa isang sikat na engineering school sa Iloilo. Kumuha si ate ng kursong Information Technology. Kahit pa 30 pesos ang baon ni ate sa araw-araw, ay hindi ito sumuko sa buhay. Basta makapag-aral lamang. Ako naman ay second year high school at nakikita ang iba ko pang mga kaibigan at kaklase na nagtapos na sa high school. Taong 2012, Papa Dudut, isang trahedya ang nangyari sa buhay namin. April 2012, Semana Santa, noong namatay ang kapatid ni Papa dahil sa sakit sa kidney. Gustong-gusto ko nang pumunta ng Maynila dahil close ko si Tito, isang makulit at palabirong tiyuhin. Pero namatay sa edad na 29. Hindi nga kami nabigo dahil sa kuya ni Papa ay buong pamilya sa side ni Papa ang lumuwas ng Maynila. At dahil sa dami namin ay halos sakop na ang half ng bus. Nagroro kami Papa Dudut papunta sa Maynila. Pagod pero masaya dahil magkaka-reunion din kami ng mga pinsan ko, na anak ng kapatid na babae ni Papa. Hindi namin naisip na patay ang pupuntahan namin. Nang makarating kami ng location kung saan ay nakaburol si Tito, ay sunod-sunod ang iyakan at panahon na din yon na nagsama-sama kaming magpipinsan. Bago ang libing ay uminom pa kami para remembrance. Si Tito ko, kapatid ni Mama, ay ibinurol sa Malabon at doon na rin inilibing. Pagkatapos noon ay umuwi kami ng Laguna at doon nagsaya at nagbanding ang magpipinsan. Mahigit 2 buwan din ang bakasyon namin bago umuwi. July 2012 naman, Papa Dudut. Isang masakit na balita ay namatay ang lola ko, ang nanay ni Mama, dahil sa komplikasyon sa kidney at sa katandaan. Masakit dahil mapagmahal si lola. At kahit wala na siyang pera ay ibibigay sa apo niya. Ang masayahin at mapagmahal naming lola. After ng libing ni Lola ay nag-decide ang nakakatandang kapatid ni Mama na ipasok sa trabaho sa Kapitolyo si Papa. Sa wakas, sa ilang taon na extra sa construction ay meron ng permanenteng trabaho si Papa. Pagkalipas ng 1 taon, Papa Dudut, year 2013. Graduating na ako ng high school noong namatay naman ang mother ni Papa. At sa Laguna ito namatay. Sa pangalawang pagkakataon kami ay bumalik ng Maynila, sakay naman ng eroplano at banding ulit ang mga magpipinsan. Tinapos namin ang libing ni Lola at umuwi mula Singapore ang kapatid ni Papa, ang gumaso sa amin noong pumunta sa Maynila sa magkasunod na taon. Si Lola na ina ni Papa ay hindi ko naging close, pero napamahal sa akin. Umiyak talaga ako ng sobra noon. Second year high school ako, Papa Dudut, noong nakilala ko si Joy. Katabing bahay nila kambal sa isang subdivision. Napaka-supportive ng aking kambal dahil siya ang nag-encourage sa akin na ligawan si Joy. Pero naging kami lang ng 2 linggo. At aaminin ko na hindi rin ako seryoso sa kanya. August 2013, Papa Dudut, ako ay nasa 4th year high school nang may ibinigay sa akin ng best friend ko na textmate. Jan, i-text mo yan, mabait yan si Ella. Mula nga noon, Papa Dudut, ay naging textmate ko na si Ella. Si Ella, Papa Dudut, ay mas matanda sa akin ng 11 years. Noon din, Papa Dudut, ay ikakasal na sana siya sa kanyang fiancé, kaso ay pumunta ng Amerika at nag-asawa upang makakuha ng green card residence doon. LDR ang setup ng aming relasyon dahil siya ay taga Pangasinan at ako naman ay taga Iloilo. Hanggang sa niligawan at naging kami. Napamahal na si Ella sa akin, Papa Dudut, dahil sweet ito at lagi akong sinusuyo. Pinangako pa nga niya noon na pupunta ng Iloilo at dadalo ng aking kaarawan. Umabot ng 1 taon ang aming relasyon. Nalaman ko na may sakit sa left side ng mata ni Ella at kailangang magpa-opera. Una, tutol ako, ngunit sa pakiusap niya ay pumunta siya ng ibang bansa. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na kami masyadong nakapag-communicate hanggang sa nawala na ang aming komunikasyon.
Nagkataon din naman na nasira ang cellphone ko kung saan ay nakasave ang number ni Ella. March 20, 2014. Ito ang best day para sa akin. Dahil sa aking pagtatapos ng high school. Masaya. Sa loob kasi ng 6 na taon, nagtapos ako at hindi sumuko ang aking mga magulang kahit na nagloko pa ako. Mula noon, Papa Dudut, ay tinigil ko na ang aking bisyo at nag-focus sa pag-aaral. Nagdarasal ako na sana ay mapagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. God answered prayer talaga dahil tinawagan ako ng tito ko sa Amerika na kapatid ni Mama at nag-offer sa akin na pag-aralin ako hanggang sa makatapos. Hindi madali ang unang semester sa kolehiyo, Papa Dudut. Kumuha ako ng kursong computer education. Maraming struggle. Noong 2015 ay nagsimula ang hidwaan sa aking pamilya, Papa Dudut. Noong hindi na pumupunta sa bahay si Kambal at hindi ito namamasyal sa hindi namin malaman na dahilan, at doon nga umusbong ang galit ni Papa. Sinumpa na huwag pumunta ng bahay hanggang sa dumating ang taong 2017 na namatay ang isang kapatid ni Papa sa Bacolod. At request ni Kambal na pumunta, ngunit hindi pumayag si Papa. Hanggang sa magkasagutan kami ng aking kambal. Yun ang huling pag-uusap namin hanggang sa eto ay makasal noong 2018. Papa Dudut, umabot sa 4 na taon ang aming hidwaan at sama ng loob. Pati ang aking mga magulang ay kinalimutan na si Kambal. Papa Dudut, taong 2016, nasa second year college na ako nang in-invite ako sa isang youth fellowship. Noong nakilala ko naman si Jelay at kasalukuyang kumukuha ng kursong civil engineering. Siyempre bilang lalaki ay nagpakilala at hiningi ko ang cellphone number niya. Nung una ay kuya ang tawag niya sa akin. Huwag ka na magkuya sa akin. Diyan na lang, ang sabi ko. Noon, Papa Dudut, ay naging close kami ni Jelay hanggang sa August 2016 ay niligawan ko siya at sinagot naman ako. Nung una ay nagulat ako dahil kaibigan lang ang kanyang pakilala sa akin sa mga kaibigan niya. Pero binaliwala ko na lamang ito. Agad ko namang pinakilala kina Mama at Papa, naging close ni Jelay ang aking kapatid at mga magulang. Si Jelay, Papa Dudut, ay nag-aral noon sa Leyte at nag-aral ng high school sa Cebalum, Antique at kumuha ng kursong civil engineering sa isang sikat na engineering school. Kung saan ay doon din ako nag-aaral ng kursong computer education. Si Jelay ay nagpupunta ng bahay tuwing walang pasok at vacant time. Doon ay mas naging malapit sila ng aking ate, bunsong kapatid at mga magulang. Nagatan pa nga sa akin sa ika-21st birthday ko noong September 26 si Jelay. Papa Dudut, masaya kami ni Jelay. Siya kasi ang klase ng babae na ayaw ng public display. Pero sweet sa private kapag kaming dalawa lamang. Puno kami ng pangarap sa buhay. Ang sabi ko sa kanya ay, mahal, sana tayo hanggang sa huli. Future engineer at future teacher. Puro lang masayang alaala, Papa Dudut. April 27 noong siya ay nag-decide na tumira sa bahay dahil nasasakal na ito sa lolo niya na isang retired police. Namalagi sa bahay si Jelay dahil siya ay nag-summer class at ako naman ay nag-OJT sa mga panahon na yon. Semana Santa noong taong ding yon ay dinala ko si Jelay sa Bacolod sa side ni Papa upang ipakilala ko at syempre naging close sila ng pinsang ko na engineering din kasi pareha sila. At doon ko din pinakilala si Jelay kay Tito na nagpapaaral sa akin nung umuwi si Tito mula sa Amerika para magbakasyon. Ang sabi ni Tito sa akin ay huwag mo nang pakawalan, pamangkin. Maganda na at morena. Natawa na lamang ako sa naging tugon ni Tito. Karaniwan nangyayari sa magkarelasyon ay hindi maiiwasan ang away bate. Aminado ako, Papa Dudut, na suplado ako pero mahal ko si Jelay. Hanggang sa natapos ang kanyang 2-month summer class at nag-decide na siya na mag-boarding house kaya sinang-ayunan ko naman. Mula noon, Papa Dudut, ay may nagbago na. Hindi siya nagde-text or call or dumadalaw ng bahay. Hanggang sa lumipas ang 1 taon ng aming relasyon.
At nag-last dinner pa kami noong August 31, 2017. Birthday ni Papa. Pinipilit naming ayusin ang away-bati naming relasyon. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagparamdam. Hanggang November 2017. Ilang buwan na siyang walang paramdam sa akin. Hanggang sa nainip ako at tinanong ko kung ano ang plano niya sa relasyon namin. Kung ayaw mo na, Je, sabihin mo lang kasi mukhang tanga na ako naghihintay. Wala ka man lang text or call? Mula noon, Papa Dudut, ay naghiwalay at tinapos na namin ang aming relasyon sa loob ng 1 taon na 3 buwan. Mahirap, Papa Dudut, may time na hindi ako makakain. Mahirap palang makarecover sa taong minahal mo. Na-extend ako ng 1 taon at umabot sa 5 taon ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kahit na ako ay nag-summer class noong 2018 ay wala pa rin ako sa focus. 2018, Papa Dudut, noong mag-decide ang aking ate na mag-work abroad sa bansang Jordan sa Middle East. Doon nga ay nangarap si ate na iahon kami sa hirap. January 2019 noong nagsimula ako, Papa Dudut, sa practice teaching. Ito ay part ng curriculum na under sa kursong kinukuha ko. Noong una ay mahirap dahil wala talaga sa bukabularyo ko ang maging isang guro. Bilang student teacher ay binigyan ako ng aking teacher superior ng 3 sections. Noong una nahirapan ako pero nakasanayan ko din. Isang grade 7, grade 8 at grade 10 na sections. Makukulit sila, Papa Dudut, at nakikita ko ang aking sarili noong high school. Kung paano sumasakit ang lalamunan ng aking mga guro sa kakasigaw. Pero masaya ako dahil mga fast learner sila at naging close ko ang ibang estudyante ko. Challenging pero masaya ang pagiging student teacher, Papa Dudut. Gagawa ka pa ng lesson plan, check attendance, exams, quiz, at ile-lecture mo pa sa kanila. Pero kahit na ganoon ay masaya ang daily routine ng aking pagiging student teacher. Lagi ko silang pinapangaralan na mag-aral ng mabuti. March 30, 2019. Masayang araw yon, Papa Dudut, dahil pagkatapos ng 5 taon na pagtitiis, pagsubok at struggle ay nagtapos ako ng kolehiyo. Masaya ang aking mga magulang. Pagkatapos ng graduation ay nag-review ako para sa board exam, Papa Dudut. Sa kasamaang palad ay hindi ako nakapasa. Ngunit nananatiling positibo sa buhay. February 2019, isang pangyayari ang bumago sa relasyon namin ng aking kakambal at sa mga magulang ko. Isang post kasi sa Facebook tungkol sa aking kakambal ang nabasa namin. Siya ay pinagbintangan na scammer ng load. Lahat kami ay nag-alala sa kanyang kalagayan at sitwasyon. Ang bait talaga ng Diyos dahil gumawa siya ng paraan upang ma-reconcile ang aming pamilya. Dahil doon ay bumalik ang pagmamahalan at pagpapatawad. Dahil doon ay tinulungan namin ang aming kakambal na harapin ang challenge sa buhay niya. Hanggang sa naipanalo ang kaso at walang katotohanan ang mga paratang sa kanya. July 2019 noong pinanganak ang unang baby boy na anak ng aking kakambal. Masaya sila, mama at papa, dahil meron na silang cute na apo. Siyempre kami din dahil unang pamangkin. Netong 2020, isang masamang balita naman ang aming natanggap. Dahil namatay ang ika-2 kapatid ni mama. Ito raw ay na-cardiac arrest. Super close yun ni mama. Papa Dudut, sa ngayon ay doon pa din si ate sa bansang Jordan sa Middle East at nakaplano na ang aming new house construction sa tulong na rin ng aking kakambal. Sa kasalukuyan, ako po ay nagtatrabaho sa Kapitolyo at magkasama na kami nila kambal, Papa Dudut. At isa ko pang pinsan na mataas ang posisyon. Ang aming bunsong kapatid ay graduating na sa grade 12 senior high school. Si mama naman ay may negosyo na livestock tulad ng baboy, kambing at meron ding bigasan. Kahit single ay masaya pa rin ako, Papa Dudut. Ang mahalaga ay kasama ang pamilya at Panginoon. Kahit wala na kami ni Jelay ay hindi maiwasang mapaisip ako sa kanya dahil naging parte na siya ng aking nakaraan. Kahit humingi ako ng second chance ay wala ng pag-asa. Kaya eto ay tinanggap ko na ng buo at masaya na rin ako para sa kanya.
Papadudot sa mga pinagdaanan ko sa buhay ay natutunan ko ng magpatawad sa lahat ng bagay sa mundo. Naniniwala ako na lahat ng iyon ay may dahilan. Pananalig sa Panginoon at kasama ang buong pamilya, ito ay susi po sa pag-unlad sa buhay. Pasensya na kayo sa mahabang kwento ng buhay ko at sana po ay mabasa po ninyo at mapakinggan ko din. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, John Ang. Dear Papa Dudut, marami sa atin ang minsan ay hiningan na ng tulong. Marami din sa atin ang minsan ay nag-abot ng tulong. Pero meron pa rin mga tao na gusto mong tulungan dahil alam mong nangangailangan. Pero tikom ang bibig nila at hindi ka magawang lapitan. Ayaw magpasaklolo kahit alam mo naman na kailangan nila ito. Kung ano man ang dahilan nila para hindi ka lapitan, magagawa mo ba itong hayaan na lamang? Paano kung nasa pagkatao mo yung sumagip? Maging isang superhero sa buhay ng isang tao. Papayag ka ba na tanggihan na lang lagi ng taong yon na sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong mo? Sa ating kwento ngayong araw ay may isang taong nangangailangan ng tulong. May isa namang gustong tumulong. Pero pareho silang hindi magtagpo dahil may isang gustong iabot ang kanyang kamay, samantalang ang isa ay nagagawa itong tanggihan. Ang ating letter sender na si AJ ay isang taong handang tumulong. Handang maging superhero sa isang taong alam niyang kailangan siya. Pero tikom ang bibig sa pagtawag sa kanya. Sino ang taong yon? At ano ang gagampanan niya sa buhay ni AJ? Ating alamin sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, nagising ako muli nang marinig ko ang kalabugan mula sa kabilang kwarto. Napatingin ako sa orasan. Pasado 3:00 na ng madaling araw. Napabuntong hininga ko. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata sa pag-asang makabalik ako sa tulog. Pero habang tumatagal, ay mas lalong lumalala ang ingay sa kabilang kwarto. Muli akong napabuntong hininga. Eto na naman tayo, gulo na naman, away na naman, sakitan na naman. Talaga bang ganito lagi? Binaong ko ang aking ulo sa unan at kumuha ng isa pang unan para itakip naman sa ibabaw ng aking mukha. Baka makatulong para mabawasan ang naririnig ko, pero wala pa rin. Inalis ko ang unan, nagtalukbong ako, maingay pa rin. Malalim ang paghugot ko ng hininga sa huling pagkakataon dahil alam kong hindi naman ako makakatulog nito. Bumangon ako. Naupo sa kama at binilang kong ilang beses akong makakarinig ng sigaw. Ng mura, ng gigil. Marami. Tinigil ko na ang pagbibilang. Alam ko namang wala namang katapusan yon. Nakakapagod lang magbilang. Umalis na ako sa kama at tinungo ang mesa ko. Kumuha ako ng baso at saka nagtimpla ng kape. Kahit nakafocus ako noon sa kape ay hindi pa rin mawala sa tenga ko ang ingay sa kabilang kwarto. Paulit-ulit ang pagmamakaawa. Ramdam ko ang sakit, ang suntok at hila ng buhok. Napapailing na lamang ako. Bumalik ako sa kama, hawak ang aking baso. Habang humihigop ako ng kape ay pinapakinggan ko ang nangyayari sa kabila. Dinikit ko ang aking tenga sa dingding at pumikit. Ini-imagine kung ano ang nangyari doon. Ang naisip ko ay yung babaeng hinihila na naman ang buhok at inuuntog sa dingding. Paulit-ulit. Sinasampal din ito habang nagmamakaawa na itigil na ang pananakit sa kanya. Malamang ay tinadyakan na rin ito at napahiga ito. Gumagapang na ang babae pero mabilis ang lalaki.
at hinila siya patayo para sikmuraan muli, sampalin, at saka duraan sa mukha niya. Oo, pati ang pagdura sa mukha niya ay narinig ko. Rinig na rinig ko. Doon na natapos ang pananakit at tanging iyak na lamang ang aking naririnig mula sa kabilang kwarto. Mas masakit yung pakinggan para sa akin. Ibinaba ko ang kape at saka mariing nakinig pa sa pag-iyak ng babae. Si Aling Miling ang aking landlady. Paulit-ulit ang eksena niyang ito. Pero wala siyang ibang ginawa para mabago ang turing sa kanya ni Mang Ruben, ang kanyang asawa. Napabuntong hininga ko. Wala akong magawa at alam kong wala akong pwedeng magawa. Hindi dahil ayoko siyang tulungan, kundi dahil ayaw niyang magpatulong sa akin. Mula nung unang beses ko siyang nakita at narinig na sinasaktan ng kanyang asawa, ay sinubukan ko naman siyang tulungan. Pero tumatanggi ito at nagpapanggap na ayos lang siya, kahit na hindi yon ang sinasabi ng mga humihiyaw niyang mga pasa, mga sugat at galos. Nakakaawa yung pagmasdan, pero ayaw pa rin niyang magpatulong. Kinatuko ang dingding at mukhang narinig niya ako. Ganito lagi ang ginagawa ko. Kinakatok siya para doon na lamang iparamdam na nandito lamang ako at naririnig siya. Na nakikisimpatya ako. Maya-maya pa ay narinig ko ang kaluskos papalapit sa dingding na humaharang sa aming dalawa. Wala na ang iyak. Kumatok din ito. Yung katok na nagsasabing ayos lamang siya. Kumatok akong muli para iparamdam na sana ay maging ayos na siya. Kumatok ito pabalik. Matapos noon ay kapwa kami natahimik pareho. Walang kumakatok. Hanggang sa muli itong umiyak, dito na ako nadurog. Tumayo ako papadudot at kinuha ko ang aking gitara. Ito na lang ang paraan ko para kahit papaano ay mapagaan ang loob niya at maipahatid na hindi siya nag-iisa at sasamahan ko siya hanggang sa makabalik siya sa pagtulog. Kumanta ako habang sinasabayan ng gitara. Habang papalapit ako sa katapusan ng kanta, ay naririnig kong tinatapos na rin niya ang pag-iyak. Napangiti ako. Kapag ganito na, alam kong medyo gumana ang pakaramdam niya. Maya-maya pa ay narinig kong muli ang pagkatok. Kumatok din ako pabalik at saka ko narinig ang isang mahinang salamat sa kanya. Ngumiti ako. Maya-maya pa wala na akong marinig sa kabilang kwarto. Naghintay ako muli pero tahimik na. Ngumiti akong muli, binaba ko na ang gitara. Muli na akong nahiga. Hindi ako makatulog pero ayos lang. Sapat na sa akin na kahit papaano ay napagaan ko ang loob ni Aling Miling. Nakatingin lang ako sa kisame. Pinagmamasdan ang wala. Hanggang unti-unti ay kinuha na ako ng antok. Ako nga pala si AJ, 24 years old. Isang dicer sa isang grocery store malapit sa inuupahan kong kwarto. Naaalala ko pa noon, kaalis ko lang bilang isang bed spacer malapit kina Aling Miling nang mapadaan ako sa kanyang bahay. Dahil nakita kong naghahanap ito ng boarder para sa bakanting kwarto sa bahay niya. Sa una, alanganin ako noon dahil pakiramdam ko ay mahal ang upa. Dahil sarili na ang kwarto at may sarili pa yung CR. Baka hindi kayanin ang sahod ko. Pero nagbaka sakali ako. Nakakasawa na rin kasing maging bed spacer dahil wala kang privacy at minsan o madalas napapakialaman ng gamit mo. Minsan nananakawan ka na rin. Kaya naman naisip ko, oras sa siguro para magsolo. Mabuti na lamang at nadaan ako sa pinaparentang kwarto ni Aling Miling
na naging tahanan ko na sa loob ng 2 taon. Diyan ko nakilala si Aling Miling. Kung gaano siya kabait at kagiliw noong una ko siyang nakilala ay ganun pa rin siya sa paglipas ng mga araw. Walang halong kaplastikan. Nakita ko rin kung paano ito maging maayos sa kanyang mga border na tulad ko ay itinuturing na rin niyang pamilya. Napakaswerte ko at nakilala ko si Aling Miling dahil kahit papaano, naiibsan ang lungkot ko sa pagkakalayo ko sa nanay ko. Matagal na ako dito sa Maynila. 18 years old pa lamang ay lumuwas na ako dahil alam kong wala akong magiging magandang kita sa maliit naming bayan. Kasama ko noon ang mga pinsang ko na nakipagsapalaran sa Maynila. Kung ano-ano ang pinasok naming trabaho. Naging kargador, naging barker, tagabigay ng flyers at marami pang iba. Sama-sama kami sa isang maliit na kwarto na may mga kasama pang daga. 6 kami noon at aminado kaming hirap kaming pakainin ang aming mga sarili dahil sa liit ng kinikita namin na madalas ay napupunta pa sa upa. Gusto na naming sumuko noon dahil halos wala rin naman kaming kinikita. Yung iba gusto nang bumalik sa Bicol para makapagbukid na lamang, samantalang yung iba ay gustong gumawa na lamang ng masama para mabilis ang kita. Ako lang ang nagpapalakas ng loob sa kanila at sinasabi ng paulit-ulit na magiging maayos din ang lahat. Na kahit sa totoo lang, kahit ako ay napaghihinaan na rin ng loob. Wala pa atang 1 taon noon nang magpasya ang mga pinsang ko magsipagbalikan na lamang sa Bicol. Sinubukan ko silang kumbinsihin pero buo na ang loob nila. Sinusubukan nila akong ayain para sumama na sa kanila pero tumanggi ako. Papanindigan ko ang naging desisyon kong manatili sa Maynila para kumita. Wala silang nagawa at isang araw ay nakita ko na lamang ang sarili kong kumakaway sa bus kung saan ay lula ng aking mga pinsan. Nagpaalam kami sa isa't isa sa pamamagitan ng pagkaway. Yun na siguro ang pinakahuling beses na nakita ko sila, Papa Dudut. Mula noon ay hindi na ako umuwi pa sa Bicol. Mas inisip ko na mag-ipon at makahanap ng maayos na trabaho para magtuloy-tuloy ang pagpapadala ko kina nanay. At naiintindihan naman nila ako kung sakaling hindi ako makakauwi. Nalulungkot sila, nalulungkot ako. Pero kailangang maging praktikal, Papa Dudut. Ilang Pasko at bagong taon ang lumipas na hindi ko sila nakakasama pero nagtitiis ako. Sa awa ng Diyos ay nakahanap ako ng trabaho sa isang grocery store at naging isang dicer. Dito ako tumagal. Marangal at maayos ang kita. Nakakapagpadala na ako at masaya ako. Buong puso ako nagpapasalamat sa Diyos sa trabaho kong ito. Ang pangungulila ko sa pamilya ko ay naibsan nang nakilala ko si Aling Miling. Mabuti na lamang at dinaan ako ng aking mga paa sa bahay ni Aling Miling. Maswerte ako dahil hindi lahat ng landlady ay katulad niya. Madalas kapag nagluluto siya, ay sinosobrahan niya para makakain ng ibang boarders niya kasama ako. Nahihiyaman ay tinatanggap ko na rin dahil mapilit ito at namis kong kumain ng mga lutong bahay at hindi puro dilata na madalas kong pagtiyagaan. Minsan nakakasabay ko rin siyang kumain dahil madalas na mag-isa ito. Wala kasi ang asawa niya at uuwi lang kung kailan ito gusto. Ito na nga si Mang Ruben. Isang beses ko lang nakita ang asawa ni Aling Miling at aaminin kong natakot ako sa itsura pa lamang niya na akala mo ay kontrabida sa isang pelikula. Ayokong manghusga, Papa Dudut, pero may aura kasi siya na ganon. At ang hindi ko alam kung gaano kasama ang itsura niya, ay ganon din kasama ang ugali niya. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito ay ang una ring pagkakataon na sinaktan niya ng todo
ang landlady ko. Papadudot, nalaman ko sa mga kapwa ko boarders na laging ang sinasaktan ni Mang Ruben si Aling Miling. Lalo na kapag nalalasing ito. Naaawa man sila ay wala din silang magawa dahil sa takot kay Mang Ruben na isang dating pulis pero nasibak sa serbisyo dahil sa anomalyang kinasangkutan sa kanyang trabaho. Kaya siguro madalas ang pag-iinom nito at pagsusugal at madalas pag-initan si Aling Miling. Pero noong mga sumunod na pananakit niya ay naririnig kong iba ang dahilan at yon ay ang hindi nila pagkakaroon ng anak na dalawa. Naalala ko noon nasa kwarto na ako pasado 11:00 na yata ng gabi. Nanonood ako ng pelikula sa aking cellphone nang marinig ko ang malakas na pagkalabog ng pintuan sa kwarto ni na Aling Miling. Tinigil ko ang panonood at saka nakinig. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagsuntok sa dingding at pagmumura ng lasing na si Mang Ruben. Kalmado lamang noon si Aling Miling at nakikiusap na sana ay kumalma na si Mang Ruben dahil natutulog na ang boarders at nakakahiya. Pero walang pakialam doon si Mang Ruben. Mas lalo lamang itong nag-init at doon ay narinig ko muli ang pananakit niya kay Aling Miling. Hindi ko nakayanan ang mga narinig ko. Kaya naman naglakas ako ng loob para pigilan si Mang Ruben, Papadudot. Kung hindi ito nagagawa ng mga kasama kong boarders ay ako ang gagawa. Naglakas ako ng loob na pumasok sa kwarto nila at doon ay inabot kong sinasampal ng paulit-ulit ni Mang Ruben si Aling Miling habang nakahawak sa kanyang buhok. Maayos at kalmadong kinausap ko si Mang Ruben. Pero tinabig lamang nito ang aking kamay at dinuro ako. Huwag daw akong makikialam dahil away mag-asawa yon. Problemahin ko raw ang bayad ko ng upa at ang sarili ko. Muli akong nakiusap, Papadudot, pero hindi ito nakinig at mas lalo lamang grinabehan ang pananakit kay Aling Miling. Nakiusap akong muli pero binging-bingi na ang demonyong ito sa pakiusap. Hindi naman niya ako sinaktan, tanging si Aling Miling lamang pero ako ang nakaramdam ng sakit na ginagawa niya sa aking landlady. Wala akong magawa noon kundi ang manahimik na lamang. Maya-maya pa, Papadudot, ay natapos na si Mang Ruben sa pananakit niya kay Aling Miling. At dumura ito sa mukha nito bago umalis. Bago buksan ni Mang Ruben ang pintuan ay nagbabala pa ito sa akin. Na huwag akong makikialam kung ayaw kong masaktan. Tinulungan kong makatayo si Aling Miling. Hiyang-hiya sa nakita kong pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Kinuha ko ang maliit na timba ng CR at nakakita ako ng tuwalyang nakasabit doon. Kinuha ko yon para ipuna sa mukha ni Aling Miling na puno ng dugo at pawis. Pinipigilan ako ni Aling Miling pero nakiusap ako sa kanya na hayaan akong gawin yon. Yun man lang sana ang maitulong ko sa kanya dahil hindi ko siya magawang matulungan sa ginawa sa kanya ng asawa niya. Hinayaan naman niya ako, Papadudot. Itinali ko rin ang buhok niya para makahinga ang kanyang mukha. Awang-awa ako noon. Bigla akong naalala ang nanay ko na madalas ding binubugbog ng aking ama noong nabubuhay pa ito. Wala din akong magawa noon sa takot sa aking ama dahil kahit kaming mga anak niya ay sinasaktan din niya kapag nakagamit ito ng droga. Lumaki akong takot noon. Tikom ang bibig at walang magawa para kay nanay. Tanging pagdarasal lamang ang ginagawa ko noon. Pero mukhang kulang yon dahil alam kong kailangan ng aksyon. Hanggang isang araw ay natigil ang pananakit nito sa aking ina nang tambangan siya ng kanyang mga kaaway na ninakawan niya ng gramo-gramong shabu noon. Aaminin ko na mula noong namatay ang tatay ko ay nakahinga ko ng maluwag. Wala nang demonyo.
wala na ang mananakit sa nanay ko. Pangako ko sa sarili ko noon, hindi na muling masasaktan pa ang aking ina at mga kapatid. Sisiguraduhin kong maipagtatanggol ko sila. Lahat ng mga mahal ko sa buhay ay ipagtatanggol ko. Hanggat kaya ko, kaya naman noong makita kong sinasaktan si Aling Miling ng kanyang asawa, ay sumaklolo na ako. Kahit hindi ako nakatulong, kahit tila napasama palalo si Aling Miling dahil sa ginawa ko. Wala akong nagawa noon kundi ang bumalik sa kwarto, Papa Dudut. Wala akong nagawa. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao. Hindi ko natulungan si Aling Miling. Kahit ang magkumbinsi siyang magsumbong sa mga pulis. Naiintindihan ko naman ang takot niya. Ganon din si nanay noon. Takot na takot. Kahit sa mga kamag-anak namin ay hindi magawang magsumbong sa takot na baka pati kaming mga anak ay mapatay ng tatay ko. Naiintindihan ko si Aling Miling, Papa Dudut, pero gusto ko sanang ipaunawa sa kanya na hindi na niya kailangang maramdaman yon dahil andun ako para samahan at protektahan siya. Hindi ako nakatulog noon dahil nga narinig ko ang pigil na hikbi ni Aling Miling sa kabilang kwarto. Hinarap ko ang dingding. Kumatok ako at tumahimik siya. Maya-maya pa ay kumatok din siya pabalik. Magaan ang mga katok na tila nagsasabing ayos lamang siya. Muli akong kumatok ding muli siya pabalik. Sa mga katok na yon, Papa Dudut, ay para kaming nagkakaintindihan na. Kahit pa paano ay lumuwag ang paninikip ng dibdib ko. Natigil na rin sa pag-iyak si Aling Miling, pero alam kong gising pa ito dahil pabaling-baling pa siya sa kama. Tumayo ako at dinampot ang gitara at saka tumugtog at umawit ng sapat na tunog para lang marinig niya. Kumatok ito, Papa Dudut, at tila nagpapasalamat. Napangiti ako. Mula noon ay naging paraan ko na yon para pagaanin ang loob ni Aling Miling kapag sinasaktan ito ng kanyang asawa. Eto na lamang ang tanging maitutulong ko sa kanya sa ngayon. Oo, sa ngayon. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi inaabot ni Aling Miling ang aking mga kamay para tulungan siya. Sa mga sumunod na araw ay hindi umuwi si Mang Ruben. Normal na yon, sabi ng ibang boarders namin. Saka lang naman daw uuwi yon kapag wala ng pera. Kukunin ang mga upang naipon ni Aling Miling at saka magpapalit lang ng damit. Sasaktan muna siya at saka aalis. Yon ang naging routine nilang mag-asawa. Normal na ang mga pasa at sugat ni Aling Miling na pilit niyang tinatago ng makapal nitong make-up. Pero hindi niya yon maikukubli sa amin dahil alam namin ang katotohanan. Lalong-lalo na ako. Pero alam nyo, kahit ganito na ang nangyayari kay Aling Miling, hindi ko maiwasan, Papa Dudut, na hangaan ang tatag ng kanyang loob. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng inginingiti sa amin. Paano siya nakakangiti na umaabot pa rin sa magaganda nitong mga mata kung ganito karahas ang mga nangyayari sa kanya? Hindi ko alam, Papa Dudut. Nagagawa pa rin itong ayusin ang mga sira sa bahay. Asikasuhin kami na parang kanyang mga anak. At higit sa lahat ay nagagawa pa rin niyang ibangon ang sarili niya sa bawat suntok sa kanya paibaba ng demonyo niyang asawa. Paano niya yon nagagawa? Kahit ako ang pinakabagong boarder ni Aling Miling, ako na ang naging pinakamalapit sa kanya, Papa Dudut. Sinadya ko po talagang maging malapit sa kanya sa araw-araw para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. Kahit eto man lang din sana ang maitulong ko sa kanya, kung ayaw niya na magpasaklolo. Alam ko na nararamdaman niya yon.
At masaya ako na hinahayaan niya akong maging malapit sa kanya. Tuwing lunch break ay umuwi ako para may makasabay siyang kumain sa tanghali. Kahit nga mabilisan lang at napapatakbo pa ako para hindi malate sa trabaho. Tuwing umaga din pala bago ako pumasok ay sinasabayan ko siyang magkape at magtinapay. Kahit mga 15 minutos lang, masaya na ako na nakukumusta siya. At tuwing day off ko naman ay hindi ako lumalabas ng bahay tulad ng dati. Dati kasi kapag day off ko, para mag-relax ay nagpupunta ako sa park, sa mall o kaya ay sa inuman sa bahay ng mga katrabaho ko. Pero ngayon mula nang nakita ko ang kalagayan niya ay mas pinili ko papadudot na sa bahay na lamang para masamahan siya. Tinutulungan ko siya sa mga gawaing bahay kahit pa ang paglalaba ng damit ng asawa niya. Ang pag-aalaga din sa mga halaman niya na sinasabi niya sa akin na anak na ang turing niya. Ang mga halaman na raw yon ang nagpapasaya sa kanya. Naaawa ako tuwing nagkukwento siya sa mga halaman niya at kung paano niya ito alagaan bilang mga anak. Napatanong tuloy ako sa Diyos. Bakit ba niya hindi biniyayaan ng anak si Aling Miling? Hindi naman malulugi ang ibibigay nitong anak sa kanya dahil sobrang mapagmahal niya. Bakit nga ba? At dahil nga sa pagsasama-sama ko kay Aling Miling ay marami na akong nalaman sa kanya. Isa pala siyang teacher dati sa elementarya. Naging busy ito noon sa kanyang trabaho na madalas daw na pinag-aawayan nilang mag-asawa. Dahil kahit sa bahay ay nagtatrabaho pa din siya. Yun pa nga ang unang isinisisi ng asawa niya sa kanya. Kung bakit daw hindi sila magkaanak. Masyado raw busy si Aling Miling sa mga estudyante niya, kaya hindi sila makabuo. Yon ang madalas na away nilang pareho. Mahal na mahal ni Aling Miling ang pagtuturo. Mahilig ito sa mga bata kaya naman hindi niya iniisip na trabaho ang ginagawa niya dahil masaya siya. Pero dahil nga dito papadudot, kaya lagi silang nag-aaway na mag-asawa. At para makaiwas na rin sa away at magkaroon na rin sila ng pamilya, ay nag-resign po ito sa kanyang trabaho. Nagbenta na lamang ito ng mga frozen food at pinapaupahan ng ibang kwarto sa bahay nila. Maliban yung sa kwarto ko ngayon dahil ang iniisip niya, ito ang gagawin niyang kwarto ng magiging anak nila ni Ruben. Pero hindi na po yun nangyari pa. Pinilit nila na makabuo. Lahat ay ginawa nila pero bigo sila. Ilang taon silang sumubok pero wala. Hindi naman sila nagpapa-check up sa takot na makarinig ng masamang balita. Dahil nga sa wala silang nabuo ay mas lalong gumabi ang away nilang dalawa. At dala ng stress ay kung ano-anong masasakit na salita ang inaabot ni Aling Miling kay Mang Ruben. Ang hindi alam ni Aling Miling ay meron na palang dagdag na problema noon si Mang Ruben sa kanyang trabaho at isang araw nga, nalaman na lamang niya na tinanggal na ito sa serbisyo. Isang daan na naman para mas lalo silang magkaroon ng problema. Parang hindi na nga raw natapos ang problema nilang dalawa. Araw-araw na ang kanilang nagiging away papadudot. Dahil sa init ng ulo ni Mang Ruben. Pilit inuunawa na lamang ni Aling Miling ang pangyayari. Hirap din siya ngayon dahil pareho na silang walang trabaho at tanging sa borders lamang sila umaasa ng kita. Kaya naman nagtututor na rin si Aling Miling sa mga dating estudyante niya. Paraan din niya ito para takasan ang realidad. Ang realidad na paghuhuna papadudot ang relasyon nilang mag-asawa. Sa mga batang yun siya kumukuha ng lakas ng loob pero agad din yung naputol dahil pinagbawalan siya ni Mang Ruben. Ayaw niyang lumalabas-labas ng bahay si Aling Miling dahil baka raw makakita ito ng lalaki at ipagpalit siya. Masyadong makitid ang utak ni Mang Ruben.
Sumusunod na lang si Aling Miling, araw-araw itong sumusunod sa lahat ng gusto ni Mang Ruben. Kahit labag na ito sa kanyang loob. Wala siyang magawa. Asawa niya Mahal niya. Ako na rin ang mismong nag-iiba ng usapan kapag nagiging seryoso at masakit na kay Aling Miling ang mga kwento niya sa akin. Kaya naman para hindi na bumigat ang loob niya ay pinapatawa ko na lamang siya. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko siyang masaya at nakangiti. Alam niyo, maganda talaga si Aling Miling. Hula ko noong kadalagahan nito ay pinagkakaguluhan siya. Swerte namang Ruben dahil siya ang pinatulan. Kahit nagkaedad na ay hindi mo iisiping 50 anyos na. Maganda pa rin ang hubog ng katawan. Marahil dahil sa hindi ito nagkaroon ng anak. Maputi ito, mestisahin, mapungay ang kanyang mga mata at bilog ang maliit na mukha niya. Manipis ang labi at maliit na matangos ang ilong. Maganda talaga. Kung titignan mo, akala mo ay nasa 30 anyos pa lamang ang edad niya. Kaya siguro ganun kahigpit sa kanya si Mang Ruben dahil baka nga makuha pa ito ng iba. Hindi ko naman masisisi sa parting ito si Mang Ruben. Sadyang maganda lang kasi talaga si Aling Miling. Tinatanong ko siya dati kung may mga sumubok bang manligaw sa kanya noong kadalagahan niya at ang sagot niya, Papa Dudut, ay marami. Inasahan ko na yon, sabi ko nga sa inyo ay maganda talaga si Aling Miling. Pero ni isa raw ay wala siyang sinagot dahil si Mang Ruben ang gusto niya. Swerte talaga ng lalaking ito. Kahit daw marami ang gustong lumigaw sa kanya, isa-isa niyang tinanggihan ang mga yon at sinabing may nagmamay-ari na ng puso niya. Walang iba kung hindi si Mang Ruben. Doon ay tumulo ang mga luha ni Aling Miling. Mas masakit pa ang mga luhang yon kesa doon sa mga luhang tumulo sa kanya noong sinasaktan siya ni Mang Ruben. Dahil ang mga luhang yon, alam mong mga luha ng taong umaasa sa isang bagay na alam mong malabo na. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak. Niyakap ko ito para maramdaman niyang naiintindihan ko siya. Hinayaan niya ako. At doon ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tumibok ng malakas ang dibdib ko, Papa Dudut. Natakot ako pero hindi ako kumala sa pagkakayakap sa kanya. Pilit kong inaalam kung bakit ganon ang tibok ng puso ko. At makalipas lamang ang ilang saglit, ay nakakuha kaagad ako ng sagot. Gusto ko na si Aling Miling. Umiibig na ako sa kanya. Umiibig na ako sa aking landlady. Mula nang naramdaman ko at nakumpirmang mahal ko na nga ang landlady ko, ay nag-iba na ang lahat. Nung una akala ko ay pagmamahal bilang ina lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero habang tumatagal, mula nung niyakap ko siya, alam kong iba na yon. Kaya naman mas lalo akong nagpursige na ilayo siya sa kanyang asawa. Gusto ko siyang iligtas para sa akin. Gusto ko pa siya na makasama. Gusto kong ipaunawa sa kanya na hindi magbabago ang asawa niya. Na hindi na babalik ang dati nilang pagsasama. Tapos na sila. Yon ang gusto kong sabihin sa kanya. Pero ang hirap niyang paniwalain. Sa asawa pa rin niya ang tiwala niya kahit na naulit nang naulit ang pangbubugbog nito sa kanya. Yon ang naabot ng kong naging sagutan nila, Papa Dudut. Katakot-takot na pananakit na naman ang inabot ni Aling Miling sa kanya. Nasa kwarto ako noon at nakikinig lamang. Dahil sa totoo lang ay durog na ako at gusto ko nang pumasok sa kwarto nila at saktan pabalik si Ruben sa ginawa niya kay Miling. Gusto kong hilahin si Miling palabas ng bahay na yon at wag nang bumalik pa.
pero wala akong magawa. Andun lang ako at nakikinig. Galit na galit ako sa sarili ko kung bakit hindi ako lumalapit. Maya-maya pa'y tumigil na ang sakitan, pero ang iyak ni Miling ay ganun pa rin. Pinakikiramdaman kong muli ang kwarto nila. Alam kong nakaalis na si Ruben. Naghintay ako ng 10 minuto at naninigurado lamang na nakaalis na nga ito bago ko puntahan si Miling. Nang makumpirma kong wala na siya ay saka ko sinugod ang kwarto nila at doon ay nakita kong nakahiga si Miling. Niyakap ko ito at dahil sa ginawa ko ay mas lalo itong umiyak ng umiyak. Pinatahan ko ito at hinalikan sa kanyang noo. Pinulungan ko siya, aalis tayo dito at sa hindi inaasahan ay sumama siya. Nagsimula kaming magsamang dalawa ni Miling Papadudut. Umupa ako ng isang maliit na kwarto malayong malayo sa dating bahay nila ng asawa niya. Hindi ko rin alam kung bakit ito sumama sa akin. Basta sumama siya. Iniwan na ang boarding house. Iniwan na ang asawa niya. Wala akong kasing saya noon kahit na nakikita kong hindi buo ang pasya ni Miling na iwan ang asawa niya. Alam kong nabigla lamang ito sa pagsama sa akin dahil nung time na yon ay sabog na siya sa sakit at naiintindihan ko siya doon. Ako na lang ang gagawa ng paraan para maging komportable siya sa bago niyang mundo kasama ako. Sana ako na ang piliin niya. At sana ay hindi maging hadlang ang edad namin para mahalin niya rin ako ng buo, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Araw-araw ay pinagsisilbihan ko ito. Pinaparanas ko sa kanya ang mga bagay na hindi niya naranasan o hindi pa niya nararanasan sa asawa niya. Maaga akong gumigising para bumili ng tinapay na paborito niyang almusal. Hindi pa man nakabukas ang panaderya ay nandun ako para makuha ang pinakamainit at bagong gawang pandesal. Ihahanda ko ng lahat mula sa almusal hanggang sa gagamitin niya na panligo at saka ko siya gigisingin. Sabay kaming kakain at puno pa ito ng muta at magulo ang buhok pero para sa akin ay siya pa rin ang pinakamaganda sa aking paningin. Ako na rin ang magliligpit ng lahat para maligo na ito. Alam ko kasing tuwing umaga ang ligo niya. Nakasanayan na raw niya kasi. Matagal itong maligo kaya naman ang ginagawa ko para hindi na siya madumihan, ako na rin po ang naglilinis ng kalat. Lahat yon ay gagawin ko bago ako pumasok sa aking trabaho. Ngayon ay malayo na ako sa trabaho dahil sa ginawa naming paglipat ni Miling. 2 sakay pa ako lagi. Mahirap pero susubukan kong mag-adjust para kay Miling. Sa tuwing uwian naman ay nagmamadali ako papadudot na makaalis, hindi dahil sa iniiwasan ko ang matinding traffic, kundi dahil kailangan ko makapagluto na ng makakain namin ni Miling. Walang kapera-pera si Miling at ako ang bumubuhay sa aming dalawa. Nung una ay inaabutan ko siya pero tumatanggi siya. Kaya naman ako na rin ang namamahala sa mga kailangan sa bahay tulad ng pagkain. Pansin ko rin sa kanya na ayaw niyang lumabas ng bahay. Kaya ako na ang namamalengke tuwing day off ko. Maging ang pagluluto ay parang inatrasan na rin niya. Kaya naman ako na talaga ang gumagawa noon para sa amin. Gusto ko siyang pagsilbihan. Karapat-dapat naman talaga na maranasan niyang magbuhay reyna din siya. Sa piling ko, hindi siya makakaranas muli ng hirap. Hindi niya mararamdamang katulong siya. Reyna siya, yun ang dapat kong iparamdam sa kanya. Aaminin ko naman na hindi naging madali para sa akin ang ginagawa kong ito kay Miling. Una, malaki ang naging pagbabago niya mula nang umalis kami sa bahay nila. Hindi ko na nakikita ang masaya niyang mata. Lagi itong nakatulala pero hindi ko naman siya nakikitang lumuluha. Tipid na rin itong magsalita, hindi katulad nung dati na marami itong kwento kesa sa akin.
Ngayon ay sasagot lang siya kapag tinatanong ko. Nakakamiss ang dating Miling. Nakakamiss ang mga nakangiti nitong mga labi. Ngayon kasi ay hindi ko na yon nakikita pa. Ayoko naman siyang tanungin dahil baka mas lalo lamang itong magpakalunod sa lungkot. Gagawin ko ang lahat para manumbalik ang saya niya. Manumbalik ang dating siya. Magagawan ko pa yon ng paraan gamit ang pagmamahal ko sa kanya na hindi ko pa nasasabi hanggang sa ngayon. Alam kong nakakaramdam naman siya pero hindi lang siya nagsasalita. Kapag sinabi ko ba na mahal ko siya, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hinalikan ko si Miling malalim. Akala ko noon ay papalag siya pero hindi. Sinabayan niya ako sa halik na yon na para bang nananabik din siya. Hinawakan ko ang kanyang mukha habang hinahalikan siya at doon ay naramdaman ko ang mga luha niya. Sa unang pagkakataon mula noong nagkasama kami ay ngayon ko lang nakita ang mga luhang yon. At hindi ko alam kung ano ang mga luhang yon. Masaya ba siya? Malungkot? Pagsisisi o pagmamahal din? Ewan ko. Basta ang alam ko lang ay hinayaan naming pareho ang mga katawan namin na sumayaw sa sarili naming indak. Dahan-dahan papadudot ng gabing yon ay may nangyari sa aming dalawa ni Miling. At aaminin ko na yon ang isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Dahil ang pagbigay niya sa akin ng kanyang katawan, ang kinukuha kong senyales na mahal din niya ako. Sana nga ay mahal niya rin ako. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa na akala mo'y bago kaming kasal. Wala mang kumpirmasyon ng aming relasyon. Wala man akong narinig sa kanya na mahal din niya ako ay ayos lang. Ang importante ay masaya kaming dalawa. Wala na akong hihilingin pa. Isa itong milagrong maituturing para sa akin. At ang milagrong yon ay nadagdagan pa ng isa makalipas ang isa pang buwan. Nagising na lamang ako isang umaga dahil sa narinig ko mula sa banyo. Napabalikwas ako ng bangon nang makita kong wala si Miling sa tabi ko. Agad kong tinungo ang banyo at doon ay nakita ko siyang nakasubsob sa lababo habang patuloy ang pagduduwal. Nag-aalala ako at kinumusta siya. Ang sabi niya ay hindi raw niya alam dahil pagkagising niya ay nahilo siya at maya-maya pa ay nagduduwal na. Napatitig ako sa kanya. Tumingin ito sa akin at tila alam kung ano ang nasa isip ko. Wala kaming imika noon at hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti siya. Posible nga kaya. Lumabas kami pareho ng bahay para tunguhin ang pinakamalapit na butika. Binili namin ang dapat bilhin at saka nagmadaling umuwi para masimulan ang dapat gawin. Hinintay ko siya sa labas ng banyo at makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Miling. Sa una ay blanko ang mukha niya. Pero maya-maya pa ay nakangiti na ito at inangat ang 5 pirasong pregnancy test na nabili namin. Lahat ay may tig-2 guhit. Sapat na yon para yakapin ko siya ng mahigpit para iparamdam sa kanya ang aking kaligayahan. Nakabuo kaming dalawa. Hindi nga talaga si Miling ang may diferensya tulad ng sinasabi ng asawa niya. Walang kasing saya ang mga sumunod na araw ng aming relasyon. Mas ginanahan pa nga akong magtrabaho papadudot mula nang malaman ko na malapit na kaming magkaanak. Nakikita ko rin kay Miling na sobrang saya niya at nararamdaman kong kumpleto na siya. Ito na nga talaga ang simula namin. Totoong makapagsisimula na kami. Wala akong ibang ginawa kundi ang ibigay ang lahat sa aking mag-ina. Marami na akong plano para sa aming tatlo. Marami at lahat ng yon ay sinasabi ko kay Miling. At alam kong nakikinig siya kaya naman kampante ako na makikisabay siya sa mga plano ko sa aming pamilya. Pero hindi pala. Hindi pala niya kayang sumabay tulad ng una kong inakala.
May hangganan din pala ang lahat. Galing ako ng trabaho noon, Papa Dudut. May dala-dala akong pasalubong na puto kalasyaw at siopaw para kay Miling. Yun kasi ang hiling niya sa akin bago ko umalis sa trabaho ko kaninang umaga. Hinanap ko pa talaga kung saan nagbebenta ng puto kalasyaw kaya medyo nahuli ako ng uwi. Nasa bus pa lamang ako noon, panay ang tawag ko sa kanya pero hindi ito sumasagot. Napailing na lamang ako. Pakiramdam ko ay nakatulog na naman ito. Madalas na kasi papadudot ang pagiging antukin niya, normal naman daw yon sa isang buntis. Kapag naaalala ko ang itsura niya habang payapang natutulog ay napapangiti ako. Napakaganda nito. Pagkababa ko ng bus ay matulin akong naglakad para tunguhin ang aming inuupahan. Katok ako ng katok noon pero walang nagbubukas. Nakatulog nga ito. Sinubukan kong tawagan siya pero nagre-ring lang ang phone niya. Napilitan tuloy akong ilabas ang susi mula sa aking backpack. Nang mabuksan ko ay agad kong hinanap si Miling pero wala ito sa kwarto. Saan kaya ito nagpunta? Lumabas? Tinawagan ko siya at hinayaan na magring ito ng magring. Wala pa ring sagot. Hindi naman ako nakakaramdam ng kaba noon dahil ang iniisip ko ay baka nagpahangin lang. Lagi naman niyang ginagawa yon. Patuloy lang ako sa pagpaparing ng phone niya at makalipas ng 30 minutos ay sinagot niya ang tawag at bago pa man ako makapagsalita ay narinig ko na siyang nagsabi ng patawarin mo ko AJ. Yun lang at saka pinutol na ang tawag. Isang taon mahigit na ang pangyayaring ito sa buhay ko. Isang taong mahigit na ring wala si Miling sa buhay ko. Kasama ang anak namin na hindi ko man lang nakita ni minsan bago niya ito ilayo sa akin. Naalala ko pa ang gabing yon nang humingi ito ng tawad sa akin. Yon ang unang gabi ng pag-iwan niya sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin muli pero hindi niya sinasagot. Hindi ako makagalaw noon at nakahiga lang ako noon sa kama. At hindi alam kung hahanapin ko ba siya o iiyak muna. Hanggang sa may natanggap akong mahabang text sa kanya na nagsasabing bumalik na ito sa kanyang asawa. Bumalik siya kay Ruben. Nagpapasalamat ito sa akin sa ginawa kong pag-aalaga sa kanya at pagmamahal. Pero hindi raw niya maramdamang totoong masaya siya sa piling ko kahit na halos ibigay ko na sa kanya ang buong mundo ko. Sa bawat araw na magkasama kami ni minsan ay hindi nawala ang pagmamahal at pangungulila niya sa kanyang asawa. Matagal na raw niyang gustong bumalik pero nagpipigil siya sa awa niya para sa akin. At mas lalo siyang nahihirapang umalis nang nabuntis ko siya. Akala niya ay matututunan raw niya akong mahalin dahil naibigay ko na sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang inaasam-asam. Ang maging isang ganap na ina pero hindi pala. Tanging paraan para mabuo siyang muli ay ang pagbabalik sa kanyang nakaraan. Ang pagbabalik sa kanyang iniwan. Ang pagbabalik kay Mang Ruben. Hindi niyo alam kung gaano ako kadurog habang binabasa ko ang text na yon. Kung alam ko lang na nung umagang yon ang huling beses na makikita ko siya at ang umbok ng tiyan niya ay sana ay niyakap ko siya ng mas mahigpit. Mas dinamihan ko ang halik at pagsabi ng mga salitang mahal kita. Baka sakali lang na magbago ang isip niya at mapagdesisyonan niya na manatili na lamang sa akin sa aking piling. Na sana maisip niya na ako ang totoong nagmamahal sa kanya. Ako yung handang gawin ang lahat maliban sasaktan siya pero hindi niya yon nakita. At hindi niya yon makikita pa dahil mas pinili niyang tignan at balikan ang nakaraan niya. Sa pagkakataong yon ay talo ako. Talo ako ng nakaraan niya. Unti-unti ay sinubukan kong tanggapin ang lahat. Unti-unti kong
Binura ang mukha niya sa aking isipan. Pati ang mga pangarap naming dalawa. Ang nabuong imahe ng magiging anak ko ay kasama ko na ring binura sa aking alaala. Hindi ko na sila pwedeng isipin pa dahil iba na ang mundo nila. Ang mundo na hindi nila ako kasama at iba na ang padre di pamilya na sasamahan nila. Masakit pero eto na ang dulo ng kwento namin ni Miling. Ang aking landlady na minsan ay natutunan ko ng mahalin habang sagip-sagip siya. Eto na ang dulo ng kwento ko. Ang dulo ng kwento kung paano ko minahal ang landlady ko. Nagmamahal, AJ. Hindi ka pinili kahit ikaw yung nandyan. Kahit ikaw yung totoong nagmamahal. Hindi ka pa rin pinili. Ito po ang realidad sa ating mundo. Hindi natin mapipilit na piliin tayo ng isang taong meron ng nakareserba sa kanyang puso. Hindi natin mapipilit na ipatanggap sa kanya ang ibinibigay nating pagmamahal at tulong. Kahit kusa mo pa itong ibinibigay. Hindi niya ito kusang aabutin dahil hindi ito ang kanyang gusto. Tanggapin mo na lang, hindi kanya pinili. AJ, alam ko na ang hirap ng pinagdaraanan mo at pagdadaanan mo pa. Hindi biro ang ibigay mo ang lahat ng tulong na meron ka. Lahat ng pagmamahal na meron ka para sa isang taong hindi alam sumugal at may ibang mahal. Pero nagpapasalamat ako AJ sa iyong kwento dahil kung hindi mo ito ibabahagi sa amin, hindi namin malalaman na totoo palang may mga taong katulad mo na handang magbigay. Handang magpaubaya at handang tumulong at handang magmahal kahit na alam nilang hindi ito masusuklian. Maraming salamat sa iyo AJ at hiling namin at dasal na balang araw lahat ng pag-ibig at tulong na naibigay at naisugal mo ay bumalik sa iyo sa libo-libong paraan. At sana ay tanggapin mo ito dahil karapat dapat ka sa ganitong klase ng pag-ibig na minsan ay naibigay mo.